You know why you get a retort to me that's really bullshit? Because you're yourself are bullshitting us. Hindi pa nga nila alam, hindi alam kung sino nagpapatayan. Why do you attribute all the killings in Manila to the police and me? When as a matter of fact, you know that they were gangsters, including police generals. Di yung unang birada, di binabalot ng plaster. Sabi ko, that is not the job of the police to make mummies. Sa Egypt lang yan noon. Bakit mo gawin, mama? Bakit mo sayang-sayang ng panahon? Why would we waste our time wrapping a body with to make mummies out of those? Kaya ako galit. Ako, pagka you just treat me fairly, wala ka talaga. Nagpapakung baba ako. Ako, ganoon ako eh. Kung dito yung tao, dito ako. Kung dito, dito ako. Hindi mo pa natapiran. Nagsisir ako sa inyo lahat, mga officer. How do I address you? Sir. Eh, kasi tayo, ako naman din from the ranks and ako. So, nasanay ako mag-sir. Sanay ako, pag ako. Eh, kasi tayo, ako naman din from the ranks and ako eh. So, nasanay ako mag-sir. Sanay ako, pag ako, Fiscal, Special Counsel 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pag to, naging OIC Vice Mayor ako ng Davao. Sa buhay ko, nagsasir ako. Masaya-masaya mga policeman. Ma'am, sir. Marunong ako magrespeto sa kapwa ako tao. Pero itong mga, lalo na yung mga mayaman, o kaya itong mga hambugiro na mga ibang ikaw, Amerika, see the human rights. May mga si Charlotte na yun, state of emergency na bakit? Pinagbabaril yung itim. Basta na kayo na, bang. Kaya sabi ko si Bato, magprepara ka kung sinong general padala mo noon sa Amerika. Raportor. Paimbestiga mo rin. Ininteresado tayo at pinagbabaril nila yung mga black people sa Amerika. Ganon nga ang Amerika eh. Pointing at us, hindi niya alam that the time is solo pointing at his face. Ikaw, Duterte, di ikaw rin, double barrel. Suwat kung ayaw nila. May China, di Russia. Punta na nga si Bato. Napunta na si Bato doon. Sabi ito ko sa'yo, punta ka doon. Kaya kung magkalabuan ito, nabalik na. Go, Bato, saan? Siya said, naalata na siya, buwak na ta, dito na lang ta. Isa ka pang intrigador. May sulsulan itong Amerikano, kudita dito. Ibig sabihin, before you condemn, you know, men, pakinggan ninyo ito men judge best when they condemn. Pinakamahusay ang husga sa tao, lalabas yan. Lalo ang husga na yan, kasamaan sa kapwa ng tao. Before conducting dilema, chairman ng human rights, senador, wala mang pinail isa. Sige, yaw-yaw sa akin. Ayaw ko naman siyang patulan kasi pangit siya. Baka patulan ko, tapos, sige, mag-usap tayo, Mayor. Na. Tapos, saan, ma'am? Ikaw, kung saan mo gusto. Alam ko na noon pa. Totoo, alam ko. Kaya sinabi ko, dilema, I am listening to you. Hindi dyan nakuha. Akala siguro yung bibiro ako. Hindi akalain. Alam mo, when you get to be president, marami na rin ibang bansa na, gusto lang. Sige, kaibigan tayo. So, alam ko na. Nasabi ko, dilema, did I not tell you that I was listening to you? Kung pagsabi ko, go hang yourself, yun na yun.
dumaan na sa kamay ko. Pero hindi ako, hindi ko hayaan ko sila bit Aguirre. Actually, siya yun. So, ganito yan. Sabi ko sa mga opisyal ninyo, be careful. Kayo na sa likod, mapoproblema kayo nito. Kani hindi na masyado. Narco-politics has entered the Philippine democracy. That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema, ako ang bahala sa inyo. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Sa droga, Santiago, he's an officer ng Armed Forces. Sa PDEA siya. I have no reason to doubt about, hindi man niya personal kalaban. He told us that there are 3 million addicts now in the Philippines. Of late, huwag mo na lang bilangin yun. Yung 700,000, it's going up. It's gonna reach 1 million mark by the end of this month. 1 million drug addicts, plus 3 million nung sinabi ng PDEA. Ilan yan? 4 million. Nag-usap kami ni Widodo doon sa ASEAN Summit. Sabi ni President Widodo, we have the same problem. I have 4 million addicts. But there are about almost the largest, but Indonesia has about 300 million people. Tayo 104, nearing the 4 million mark. Itong mga puti, ang utak talaga puti. But pasabot luspad, walang dugo na, they cannot understand na ako hirap na hirap masyado dito ngayon. What am I supposed to do with the 4 million? Sabi pa ng easily done. Kindly record it and give it to the idiots. Why is Duterte killing them? Sending them to rehabilitation would be good. They do not know, or they do not pretend to know, or they are ignorant really, that in any government there is always the fiscal year, January to December. At that time, it was Aquino, itong budget kung ngayon pinapatakbo ko sa inyo, was a budget that was prepared by Aquino the previous year. So I said, kayong mga kriminal, mga durugista, mga gun for hire, kidnapping, araw-araw. Sabi ko, hintuan na ninyo yan. Kasi pag hindi kayo huminto o umalis dito sa siyudad ko, papatayin ko kayo. Eh talagang hinirita, wala akong tagoy, talagang hiniritan ko. Na doon, criticize, okay lang. You know, because mayor lang ako eh. But ngayon presidente na ako, you should be careful. If you want to attack me or to lecture on me, do not do it in public. Just what like isang presidente, pati si UN, you know, when you lecture on me, nagagalit ako. And what is highlighted as actually yung reaction ko. Hindi yung ginawa nila sa akin. Because at first, dito politika yan eh. Yung tumatakbo na ako ng president. Pero totoo, hindi ko dinideny. Ang sinasabi ko lang, do it the proper way. If you want to criticize me, you bring the matter to the United Nations. Tapos tawagin nila ang attention ko, then I will answer. Maybe in writing or send somebody there. If I cannot go there personally. Huwag naman yan basta tayo because hindi mo ako bata-bata. Hindi mo ako empleyado. Kaya, pagka ginanon mo ako, ang respect ko sa iyo is talagang minumura kita. Who are you to lecture on me? May problema ako dito, sabi ko nga, there's about, sabi ng PDEA ni General Santiago, 3 million. Ngayon dito sa atin by the hundreds of thousands, o yung, kung yun yung ang dagdag sa 3 million, it's about 3,700,000 addicts, which I have to worry until I die.